Ikaw ba ay may planong mag-bank housing loan at gusto mong malaman kung ikaw ba ay ma-approve sa iyong bank housing loan? Or nakapag-reserve ka na at gusto mo rin malaman kung ikaw ba ay makakapasa sa or maka-approve sa iyong housing loan? Paano po ba natin malalaman kung tayo'y ma-approve sa ating housing loan? Number 1 po is income. Sa pagkuha po ng bahay, may tinatawag po tayong required income at dapat po pasok po kayo sa required income. At itanong niyo po yan sa inyong ahente kung magkano po yung required income ng bahay na plano niyong kunin. Or sa sample computation, i-explain naman po yan sa inyo ng inyong mga ahente in details ang inyong required income. At kung halimbawa naman po ang tanong nyo ay hindi po kayo pasok sa required income, pwede naman po kayo magkaroon ng co-borrower or co-buyer. At meron din naman pong developer na kapag hindi pa naman po ipaprocess yung inyong housing loan is nag-a-accept po sila ng kahit hindi pa po kayo pasok sa required income, pero pwede nyo pong taasan yung hulog sa monthly down payment para po bumaba yung hihingiin na required income ni developer. Number 2 naman po is si co-buyer. Ayun po, mas mataas po ang chance na ma-approve po kayo sa inyong housing loan kung ang inyo pong co-buyer is family member or relative. Ang suggestion po namin is your parents or inyo pong kapatid, basta po relative or husband and wife or wife po. And number 3 naman po is income documents. Dapat po may mga ipapasa po kayong dokumento dahil maghihingi po ng mga documents sa developer. And dapat po mabiverify din po yung ni CI sa company po na pinapasukan nyo. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung mga dokumento, pwede nyo rin po yung hingiin sa inyo pong ahente or sa developer. Usually po yan is proof of income, COEC, at marami pa pong iba. Number 4 po is nature of work. May tinatawag po kasi tayong low risk and high risk. Ano po ba yung pinagkaiba ng low risk at high risk? Pag sinabi po nating low risk, yun po yung mga regular na sa company, matagal na sa company, and consistent po yung kanilang monthly income. Pag sinabi naman po nating high risk, yun po yung their life is on the line, mga uniform personnel or mga seafarer or mga politician po. And sa kagaya naman po namin ng mga ahente, yun po, yung sahod naman po ng mga agent po or project-based, commission-based na hindi po consistent yung sahod, high risk po yun. Kumbaga, minsan po may kita, minsan mataas, minsan mababa. Mas mataas din po ang chance na ma-approve kapag low risk po. Sila po yung mga regular na sa company at matagal na po sa company and consistent din po ang kanilang monthly income. Number 5 naman po is tenure. Yun po yung matagal na sa work. Mas mataas din po ma-approve or mas mataas po yung chance na ma-approve kapag po matagal na rin po siya sa work. Dapat po sa kanyang current company. Dapat 3 years na po siya sa pinapasukan niyang company. And kung hindi naman po, at least po naka 5 years siya or 3 years sa dati niyang company at nag-continue lang po siya sa bago niyang company. At ang amin lang pong maisa-suggest is huwag po kayong palipat-lipat ng company. Halimbawa po, after 6 months is iba na naman po yung company ninyo dahil may negative impact po yun kay bank. Kaya ang suggestion po namin, bago po kayo lumipat ng company, is hintayin nyo po muna ma-approve kayo sa inyong bank housing loan. Ayun lang guys, ito po muna yung part 1 and next video na po yung part 2. Ako po ulit si Angela Cano, your property salesperson, and kung kayo po ay interested na mag-avail ng bahay, i-message nyo lang po ako. Thank you and God bless po.